Mga kwento ni Felmo. Bago natin simulan ang kwentong ito mga kagiliw, pasintabi po muna sa mga medyo masiselan dyan na mga tagapakinig natin. Basta may mga terms tayo magagamit dito na hindi naman ganun kabastos pero sana ay maintindihan nyo. Ayun lang. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Brandon. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan namin ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Rene. Taong 2010 nang mangyari ito. Ito yung taon na medyo nagkakagulo na ang angkan namin. Sa may bandang Libertad po kami nakatira noong mga panahon na ito. Nangungupahan kami noon sa isang bahay. Kasama ko ang mga magulang ko at ang kakambal ko na si Beverlyn. Sa hindi malamang dahilan kasi Sir Seth, dahil sa paborito kami ni Lolo at Lola. Sa amin ng kambal ko, pinangalan ng ibang parte ng lupain sa may probinsya. At ang iba ay sa isa ko pang kaidaran na paboritong apo din nila, na pinsan ko, na yun nga ay si Rene. Medyo nagkaroon ng konting question at gulo noon gawa ng unang-una. Kolehiyo pa lamang ako ay nasa Maynila na kami. Si Rene naman ay nasa tatay niya sa may Caloocan. Kami din kasi ang pinakamatandang apo at noong high school pa lamang kami. Kapag may kailangan sina Lolo at Lola at hindi nila mahagilap ang mga anak nila, kami palagi ang sumasaklolo at tumutulong. Kaya hindi ko sila masisisi noon. At para masettle ito, Sir Seth, kailangan naming umuwi sa may probinsya noon. Ang mga magulang namin hindi sumamagawa ng labas na sila sa ganyan. Kahit wala na silang makuha dahil sa retirado na rin ang mga ito. Kumbaga, nag-i-enjoy na lamang sila sa buhay nila. Tsaka isa pa, nag-iipon na lamang din ako ng para sa bahay dahil nakabili na kami ng lupa noon sa may Rizal. Si Beverly naman, buntis na rin noong mga panahon na yon sa pangalawa kong pamangkin. So medyo mahaba-haba ng intro kaya eto na. Nagkita kami ni Rene sa Alabang. Doon kami sumakay ng Roro pa Batangas. Magtatanghali na nang makarating kami sa lugar ng lolo at lola ko noon. Sinalubong kami ni Uncle Tiloy. Hindi po namin kamag-anak si Uncle Tiloy pero siya ang pinagkakatiwalaan ng lolo at lola ko sa mga lupain at ang lupa na kinatitirikan ng bahay niya kasama na ang maliit na ektarya ng bukid. Pinamana po sa kanya. Doon kami tumira kay Uncle Tiloy. Plinano namin ito ni Rene para magmukhang wala kaming kinakampihan sa ibang mga kamag-anak namin. Napakasimple ng bahay ni Uncle. Tipikal na probinsya. Maliban na lang sa meron itong water pump sa ilalim ng puno ng aratilis. Nakatabi lang din ng bahay niya. Bukod sa meron itong dugtungan na dumadalo yung tubig papunta sa bukid. Meron itong enclosure na kapag sinara mo yung daluyan, mananatili lamang yung tubig doon sa paligid ng water pump na pwede mong languyan at gawing swimming pool. Napakalinaw ng tubig doon, Sir Seth. Kahit na puro damo at walang semento yon. Basta, tandaan nyo tong sinasabi kong water pump ha. Dahil sa miss na namin yung buhay sa probinsya, Sir Seth, marami na kaagad kaming plinano ni Rene noong unang araw pa lamang. Hapon, nag-ikot-ikot kami sakay ng motor ni Uncle Tiloy. Bumisita sa mga lugar na madalas naming puntahan dati. Ikalawang araw, matapos bumisita sa mga kamag-anak at makausap ng maayos ang bawat isa, nagpaalam kami kay Uncle Tiloy na pumasok sa dulo ng taniman niya. Yung dulo ng taniman na yun, Sir Seth, nung mga bata pa kami ay
tinatawag namin na Hardin ng Eden. Doon kami naglalaro gawa ng napakatayog na mga puno doon. Tapos maraming mga punong namumunga. Pumayag naman si Uncle Tiloy pero bago kami pumasok doon, at dahil sa naging maayos ang naging usapan namin ng mga kamag-anak, nagdala siya ng isang lambanog bilang selebrasyon. Nag-ihaw din siya ng manok na meron pang atay at itlog noon. Tapos inadobo. Matapos makainom, at dahil sa hindi sanay sa tapang ng lambanog, so medyo may amats-amats na kami. Bago namin naalala na pumunta doon sa kakahuyan. Alas 4 pa lamang ng hapon noon. Tapos itong si Uncle Tiloy, sabi niya hindi daw muna siya sasama sa may kakahuyan. Gawa ng meron pa itong babalikan sa kabilang taniman, sakay ng motor niya. Kami ni Rene ang pumunta doon. Kabilin-bilinan ni Uncle na wag umano kaming masyadong magingay at wag na wag magpuputol o magsugat ng mga kahoy na hindi namumunga. Tatawa-tawa pa itong sinabi na baka manuno daw kami. Tumango naman kami gawa ng alam naman namin yun at saka isa pa, iginagalang namin yung paniniwala na ito. Kahit na nakainom pa kami noon at medyo may tama na rin. Tandang-tanda ko pa na tinatakbo namin ni Rene yung kahon para mabilis na makarating doon sa may kakahuyan. Pagkarating sa lugar, umikot-ikot kami. Walang halos pinagbago ito. Binalik lang namin yung mga alaala doon. May nakita pa kaming duyan na nakasabit sa sanga ng duhat. Baka gawa yun ni Uncle Tiloy. Saglit kaming nagkahiwalay ni Rene. Nangunguha ako ng bunga ng siniguelas noon. Siya, nag-iikot-ikot lang. Hindi rin naman kasi kalakihan ng lugar, Sir Seth. Mga ilang minuto pa, nagpasya na kaming bumalik. Nagpahinga na lamang kami doon sa bahay at inintay si Uncle Tiloy na bumalik doon. Gawa ng nakainom, hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami. Eksaktong alas 8, Sir Seth. Nang meron na lamang biglang lumagabog sa may kusina. Nagising ako. Narinig ko na nagtunugan lahat ng baso, pinggan, at mga kutsara doon. As in umalog ang buong lababo ng kusina. Napabangon ako. Akala ko panaginip lang. Doon ko napansin na madilim na nga. Doon ko rin tiningnan ng oras. Wala pa rin si Uncle Tiloy gawa ng patay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tapos, walang ano-ano. Merong biglang lumagapak sa may bubungan. As in malakas na kalabog yon. Tapos narinig ko na gumulong yung bagay na yon at bumagsak sa may lupa. Sabi ko sa sarili ko, ano yun? Doon na rin ako napalingon kay Rene. Na nung mga panahon na yun mahimbing na natutulog sa may sahig na tulugan. Lumabas ako, Sir Seth. Nagsimula na rin kumahol si Piwi noon, aso ni Uncle. Ikalawang lagabog sa bubong. Gumulong ulit. Tapos nahulog sa lupa. Binuksan ko yung ilawan sa may bandang irigasyon. Doon ko nakita na ang nahulog na yun sa may bubungan ay bunga ng niyog o buko. Takang-taka ako noon. Wala kasing buko sa paligid. Ang tanging puno na nandun yung aratilis. Lumingalinga ako sa may bandang kalsada at sa may tarangkahan. Wala doon ang motor. Kumpirmadong wala pa si Uncle Tiloy. Kahit na wala akong nakuhang kasagutan sa tanong ko, pumasok na lamang ulit ako. Binuksan ko yung ilaw at dahil sa nakaramdam ng gutom, nagsaing ako.
Bale ang plano ko noon, iinitin ko na lamang yung adobo. Masarap ang tulog ni Rene noon. Gawa ng dinig na dinig ko itong humihilik pa. Habang hinihintay na kumulo ang sinaing Sir Seth, bigla akong narinig yung tunog ng tubig doon sa tapat ng water pump na para bang merong tumalon doon sa may palanguyan. As in nag-dive ito. Kumahol ulit si Peewee. Sumilip ako sa may siwang ng kusina. Nakita ko na meron ngang lumalangoy doon. Tinanong ko ulit yung sarili ko na sino kaya to? Binuksan ko ulit yung ilaw doon sa may water pump. At nang lumabas ako, napadalawang tingin pa ako noon, Sir Seth. Nang makita ko si Rene. Si Rene ang lumalangoy. Hoy! Gabing-gabi na! Sabi ko. Ngumiti lamang ito tapos pinagpatuloy ang paglangoy niya na para bang tuwang-tuwa sa ginagawa. Tumalikod ako para balikan muna ang sinaing. Doon pa lang, pagpasok at paghakbang ko pa lamang sa loob ng bahay, nararamdaman ko na para bang may mali. Binalikan ko muna yung sinaing noon. Habang nasa kusina, para bang may nag-udyok sa akin na lumingon sa higaang papag. Sinunod ko naman. Napatingin ako doon banda, Sir Seth. Nakita ko na merong nakahiga. Sumilip ulit ako sa may bandang water pump. Andun pa rin si Rene. Lumalangoy. Dahan-dahan kong nilapitan ang nakahiga sa kwarto na yon. Pinagdadasal ko noon na sana si Uncle Tiloy yung nakahigang yon. Pero noong nasa tabi na niya ako, napamura ako, Sir Seth. Si Rene. Si Rene po yung nakahiga noon. Doon na ako dahan-dahang umatras at dumingon sa may bintana. Sumilip ako sa may tubigan, doon sa water pump. Naabutan kong paahon yung nilalang na akala ko si Rene noon. Kitang-kita ko na wala itong saplot. Kita ko yung puwet niya. Tatawa-tawa ito tapos tuloy-tuloy na tumakbo ng hubot-hubad. Papasok sa dulo ng taniman. Yung kakahuyan na pinuntahan namin ni Rene. Gusto kong paniwalain ng sarili ko na may tama pa rin ako noon. Na ilusyon ko lang lahat. Manginig-nginig ako na nagtimpla ng kape para magising ako. Nung maluto ang sinaing, para bang nawalan ako ng gana. Ilang minuto lamang ang lumipas, nakarinig ako ng tunog ng motor. Lasing na dumating si Uncle Tiloy. Bale, nakiinom pa pala ito doon sa kabilang bukid. Nakatulog na rin ito pagkatapos niyang dumating. Medyo gumaan ang pakiramdam ko noon na 3 na kami na nasa bahay. Kumain na muna ako. Prinito ko yung adobo at noong matunawan ay nakatulog na rin. 4:30 ng umaga. Ginising ako ni Uncle Tiloy. Nilalamig at mataas ang lagnat ni Rene noon. Nakaupo lang ito sa gilid ng higaan at nakabalot ng kumot. Sabi ni Uncle, tatawag lang daw siya ng manggagamot. Tapos nagtanong ito kung ano ba yung ginawa namin noong nakaraang araw. Bakit napakarami umanong buko sa may bakuran niya? At sobrang putik ng tubigan na nasa water pump. Ako naman na napapaisip. Lumabas ako. Napakaraming ang buko ang nasa labas ng Sir Seth. At meron pang ibang nasa bubungan. Tapos yung tubigan, yung pinapaliguan na napakalinaw noong pagdating namin. Napakarumi na. Maputik. Sabi ko kay Uncle, hindi kami lumangoy doon at wala kaming naalalang nagdala kami ng niyog.
Maski siya nagtataka gawa nga ng ang pagkakaalala niya. Kahit na nakainom siya noong umuwi siya, wala pa talaga ang mga niyog na yon sa daanan niya. Pero pagising niya nga, tumpok-tumpok na ito. Umalis si Uncle. Susunduin niya daw si Apo Juan, pinakamalapit na manggagamot sa lugar. Mga ilang minuto nang wala si Uncle noon, nang tinawag ako ni Rene. Sabi niya iihi lang daw siya. Bumangon naman ito, pumunta sa palikuran at umihi. Habang nasa loob, eto na. Bigla na lamang itong nagsisisigaw. Sabi ko, bakit? Sabi niya, masakit daw yung pag-ihi niya. Para umanong gumagapang mula sa hita niya yung hapde. Una kong naisip baka may luslos o may tulo ito. Siyempre kahit sino naman, di ba? Paika-ika itong lumabas na akala mo bagong tuli habang papunta sa may upuan. Maya-maya pa, bumalik na si Uncle Tiloy. Angkas-angkas nito si Apo Juan. Hindi ko maalala si Apo Juan dahil lumipat lamang ito doon ng mga nasa kolehiyo na ako. Pero kilala ko yung yumao niyang kapatid na si Apo Terno. Isa ding manggagamot sa lugar. Bali yung Apo Juan na ito, siya na yung tumitira doon sa bahay ng yumaong Apo Terno. Pagkapasok ng matandang ito, takang-taka ako gawa ng meron itong dalang manok na panabong. Sabi nito kay Uncle pagtimplahan daw siya ng kape. Gusto niya yung bagong kulo na tubig ang pinagtimplahan nun. Habang nagpapakulo, sige ang ikot ng matanda sa may labas. Huminto ito sa kumpul-kumpul na buko at gamit ang tabako niya, binugahan niya yung manok niya ng usok doon. Umikot ito. Huminto ulit sa may bandang aratilis. Humarap ito sa may bandang water pump at tumawid sa may kabilang parte. Tapos ay bumuga ulit ng usok sa manok niya. Medyo weirdo ang ginagawa niya. Hindi na ako sigurado kung meron ba yung koneksyon sa panggagamot niya. Sabi niya kay Uncle, tanggalin na lamang daw yung harang ng irigasyon para mawala ang putik ng tubig. Ang mga niyog, lahat ng yon kasama na yung sa bubong. Dahil sa tuyo na buko na ang mga ito. Kailangan yung biyakin. Tatanggalin ang balat at gagawing panggatong. At walang ibang gagawa noon, kundi si Rene. Yun ang pabor umano ng mga nilalang. Kumbaga, kung gustong gumaling ni Rene ng tuluyan at hindi na bumalik-balik ang nararamdaman niya, kailangan niyang gawin yon. Gusto lang nilang pagtripan si Rene dahil sa paggambala nito sa tirahan ng isang pamilya ng mga laman lupa o sa term ni Apo Juan, pamilya umano ng mga maligno. Ang nangyari pala noon, habang nangunguha ako ng bunga ng mga puno, eto palang si Rene, walang pasintabing umihi sa puno ng talisay. Pumanghi umano yung tirahan na yon at iritang-irita ang mga nakatira. Etong malupit, Sir Seth. Bagong kulo at mainit-init ang kape noon. Pero inisang higupan lang ito ni Apo Juan. Parang ako yung napaso sa ginawa niya. Tinali niya yung manok sa paa ng upuan kung saan nakaupo si Rene. Sinabi ng manggagamot na lumabas muna umano kami ni Uncle Tiloy. At dalawa lang muna sila sa loob noon. Narinig namin ang sabi ng manggagamot mula sa labas, Sir Seth. Toy, tanggalin mo ang pambaba mo. Lahat-lahat ha. Hindi ka gagaling kung hindi natin mahahaplos ng patalim ko yan. Tawang-tawa kami noon ni Uncle Tiloy, Sir Seth. Kaya pala pinahubad ng manggagamot si Rene
gawa ng namamaga pala ang itlog nito. Pasintabi po, Sir Seth, Pero sa tingin ko, ito na yung pinaka-safe na itawag doon itlog. Yung daladalang kutsilyo ni Apo, gawa yun sa tanso. Dinasalan niya ito at kiniskis doon sa namamagang yon. Para daw kinikiliti si Rene noon. Siya nga pala, ang tawag sa probinsya namin na yun na medyo pamamaga ay aratay. Pagkatapos noon ay dinurog ng manggagamot. Hindi yung itlog kundi yung mga halamang dahon at tinapal doon. Sa susunod na pag-ihi umano ni Rene, magiging maayos na siya. At kapag magaan na ang pakiramdam niya ay pwede na siyang magsibak ng mga tuyong buko. Okay na nga daw yung ganong trip na mga maligno kesa sa mga malalalang bagay na pwedeng mangyari. Napatawa na lamang kami ni Uncle Tiloy noon. Sabi ni Uncle, hindi lang daw si Rene ang kauna-unahang nakaranas noon, Sir Seth. Marami pa. Kaya nga, lahat ng mga taga doon ay iwas na iwas doon sa gubat na yon. Lalo na yung mga pasaway. Maski noong kabinataan ni Uncle Tiloy, ganun na ganun din daw ang naranasan niya. Nang sinubukan niyang maglinis doon sa may kakahuyan, nagwalis at nagsiga. Ang pinagkaiba lamang, siya naman yung inulan ng dahon ng bakuran niya. Sa takot ni Rene noon, kami ni Uncle Tiloy, nakailang balik pa doon sa may kakahuyan. Pero si Rene ayaw niya. Bukod sa hiyang-hiya ito na nakita yung ano niya, pakiramdam niya, maling galaw niya lang sa lugar may mangyayari na namang hindi maganda. Ang usapan namin noon, hindi nalalabas ang karanasan niya na yon. Kami-kami lang ba? Pero noong bumisita kami sa kanila sa Caloocan, gawa ng nagkainuman, hindi namin naitago ito at naikwento namin ang nangyari sa itlog ni Rene.